Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Kabanata 22, Mr. Montevert's POV. After I had my lunch with Celestine ay nag-aya na akong bumalik sa kumpanya. Tumawag na rin si Dad sa akin at hinahanap na ako. Tinermunan pa ako when he found out that I'm with Celestine. Honestly speaking, he already told me to end my relationship with Celestine. May balak naman akong gawin yun, but not now. I am still collecting evidence to destroy her career and reputation as well. She's a pure user and a scammer. Tinaguriang model, pero nagagawang manloko ng tao. Alam din ni Celestine na nakikipag-am lang ako kung kani-kanino. Well, she can't blame me because I know that she's doing the same thing, for money. Akala niya hindi ko alam ang mga pinanggagawa niya. Kampante siya kasi alam niyang sa kanya pa rin ang uwi ko pagkatapos nun. Maybe because she's really good in bed, and she really satisfies me. Yun ang hindi ko nakukuha sa mga babaeng nakaka-one night stand ko. When the elevator opened, una kong napansin si Shaznia na abala sa kanyang ginagawa. She's really a hardworking woman. Hindi kagaya ng ibang mga sekretarya ko na kapag babalik ako'y walang ibang ginagawa kundi ang tumutok sa salamin at mag-makeup. Duniretso kami ni Celestine sa opisina ko, but before we could finally reach my door, Shaznia called me. Mr. Monteverde, baka po makalimutan ninyo ang lakad ninyo mamaya ni Sir Clyde, she uttered. I saw Celestine turn around to face Shaznia. You don't have to remind me about that. Hindi mo kailangang ulit-ulitin sa akin ang schedule ko, I said in a serious tone to end the conversation. Sabay na kaming pumasok ni Celestine sa opisina. I heard Celestine called my name. I Saturday on my swivel chair while Celestine Saturday at my table. Hindi ako sumagot at tiningnan lamang siya. Are you still mad about what I said a while ago? Sorry na. I'm just jealous. Alam mo naman na gusto kong sa akin lang ang atensyon mo. She pouted. Kiss me? Utos ko. She grinned and slowly moved closer to me. I love you. Then she kissed me so I kissed her back. Naramdaman ko na lang ang biglang pag-init ng katawan ko when he started to open the zipper of my pants. I murmured when she finally opened it and started stroking my sack. While she's busy stroking it, I started to unzip her dress too. Nagsimula na akong halikan siya sa kanyang leeg, tainga pababa ng kanyang malulusog na de. She moaned kaya lalo akong ginanahan. Hon? He moaned. She already stopped stroking my cock when she started to feel the pleasure I'm giving her. Inangat ko naman ngayon ang kanyang dress. Nakaupo pa rin siya sa lamesa habang ako na may nakaupo pa rin. I kissed her thighs and before I could kiss her kabibe, biglang tumunog ang cellphone ko. Who the hell is that? Padubog kong kinuha yon sa lamesa ko and saw my dad's name at the screen. Lunox, where are you? I hissed. Nasa opisina, Dad. Tumawag na sa akin ang mommy mo. Nakaland na sila. I'm heading my way at your company. Sumabay ka na sa akin. Okay. Then I hung up. Tumayo na ako. I have to go. But, hon, hindi pa tayo tapos. Go F yourself, Celestine. Bullshit. I need to let this go later. Hindi ko naman pwedeng piliin ang L ko kaysa kay mommy. I saw Celestine composing herself, too. Nang parehas na kaming nakapag-ayos ay sabay na kaming umalis sa opisina. Ganoon pa rin si Shaznia, still busy with her work. I called her. She faced me. Yes, Mr. Monteverde. You can leave my office at 6 p.m. She nodded. Okay, Mr. Monteverde. Saktong pagbaba ko, nakita ko na ang kotse ni Dad sa labas ng kumpanya. Hinatid pa ako ni Celestine papunta sa labas before she went to the parking area. She's here again, Dad uttered as I hopped in the car. Dad, kailangan mo ba hihiwalayan yun? Tell me, Lunox, do you still love her? I shook my head. No, matagal na. Then why are you still with her? Dad, just trust me. Okay, hayaan mo na ako. Kumusta si Shaznia? He asked out of nowhere. She's good. Mabuti naman kung ganon. Nabanggit niya sa akin na masungit ka raw. What? I asked in disbelief. No worries. Tinabi naman niya na kaya niya lang ang kasungitan mo. Somehow I'm amazed with her. I can really see how determined she is. I am rooting for her to stay longer. Why, Dad? Is there something about her that makes you really want her to stay? I curiously asked. He smiled. May nalaman ako tungkol sa kanya. My forehead creased.
What is it? Hindi pa ako sigurado. But I'll tell you once na kumpirma ko na ang nalaman ko. I wonder what Dad is trying to tell me. Maybe I should wait until he finally decided to tell me about it. Dumating na kami sa airport and there we saw Mom waiting for us. It's been 2 months since the last time we spent time together. She smiled when she saw us. Unang lumapit sa kanya si Dad to hug her. Mom suggested kung pwede ba raw kaming mag-bonding this weekend since we're off at work during Sundays. Gusto kasi ni Mom na magkaroon ulit kami ng time together at na-miss niya raw na mag-beach. She also told me to invite Bruno and the rest of my friend, syempre kasama na rin ang mga magulang nila since we're family related. Hindi na rin nakatanggi si Daddy sa kanya since he also wanted to refresh himself and to be stress-free. Ayoko man pero wala na akong magagawa. Maybe I'll inform the assholes later. Nag-book na kami ng reservation sa isang beach resort and after that we went home to take our dinner together. Just like usual, Mom cooked the food for us since mahilig siya sa kusina and I admit that Mom foods are the best. Lunox, your dad told me na may bago ka na naman daw na secretary. What happened to your previous secretaries? Mom asked while she's cooking. I glared at Dad and he just shrugged. Mom, alam ninyo naman kung anong problema sa mga secretary ko. They're just after my attention unlike this new secretary that Dad has mentioned to you. Lumingon sa akin si Mom and she's smiling from ear to ear. You mean, this secretary is way better than your previous secretaries? Mom, I know what you're thinking. I hissed. You're too defensive, anak. I was just asking. She laughed. I hope you'll meet her soon, sweetheart. She's beautiful and really a simple girl. Oh, really? May boyfriend na kaya yon? Nang itanong ni Mom yun, muling nanambalik sa utak ko ang narinig ko kanina kay Shasnia. I smirked. I excused myself to them and started to dial Shasnia's number that I got from her profile. It started ringing and my heart started pumping. What the hell is wrong with me? Is this my secretary? I asked when she answered the call. Si Mr. Monteverde po ba ito? I frowned. Bakit? Maliban sa akin, may iba ka pa bang boss? I'm sorry, Mr. Monteverde. May kailangan po ba kayo? Where are you? I asked. I know what she's thinking this time, so I continued. Bago ka mag-isip ng kung ano-ano, bumalik ka sa opisina ko. I forgot an important document at my office. If you saw a brown envelope at my table, kindly get it. Dalhin mo sa bahay ko. Ngayon ko po ba dadalhin? Tatawag ba ako ngayon kung bukas ko pa ipapadala? Why do I see in my peripheral vision that she rolled her eyes? Weird. And now? You're rolling your eyes just because you think that I couldn't see you. I need my document 30 minutes from now. If you're late, you're fired. Then I ended the call. I smirked. Syempre hindi ko naman gagawin yun. I assumed that her boyfriend is fetching her right at this moment. I need to confirm if she really has a boyfriend. I started walking towards the kitchen when I realized something. Why the hell do I need to confirm if she has a boyfriend? Kabanata 23, Mr. Monteverde's POV. When I went back to the kitchen, abala na si Mom sa paghahanda ng pagkain namin so I volunteered to help her. The rest of it was prepared by our maids. We started taking out dinner when everything was already set. Unang nagbukas ng usapan si Mom. Bukas nga pala bisitahin natin si Apollo. Ayos lang ba sayo? Are you guys busy tomorrow? Marami akong tatapusin na papeles bukas, Mom. Maybe I'll make myself free at 5 PM onwards. She nodded. Okay. We can visit Apollo at 5, I guess. If you can make it as early as 5 then much better. I smiled and continued eating. We discussed a lot of things. About work, about her stay in the States and many more. Minsan ay hindi na ako nakikisingit sa usapan nila. Minutes passed, I heard someone say, "Dito po tayo, ma'am." So my attention was diverted. I saw Shasnia awkwardly standing behind Dad and Mom holding a brown envelope. My mom turned around at her as well as Dad. Oh, Hiha, you're here. Gabi na, Dad uttered. Sino siya, Clyde? Mom asked. Mom, she's my secretary, I answered. Mom smiled when I said that. Good evening po. Shasnia bowed a little. Hindi na po ako magtatagal. Ibibigay ko lang po ito kay Mr. Monteverde. Pasensya na po sa abala. I smirked. Lunox. Gabi na tinutusan mo pa si Shasnia. That's unprofessional. Hindi mo ba pwedeng ipagbukas iyan?
Dad frowned at me. Nako, sir. Ayos lang po iyon. Maayos naman pong humingi ng pabor ang anak ninyo, Shasnia answered smilingly. I stood up and walked towards her. Nang makalapit ako, she handed me the envelope. You may now go, I said as soon as I get the envelope. She smiled. A fake one. Thank you, Mr. Monteverde. I hissed and turned my back at her. Then I smirked. Bumalik na ako sa inuupuan ko kanina. Mom was still looking at her with a smile on her face. Sige po, aalis na po ako. Pasensya na po ulit sa abala. She bowed once again. Have you had your dinner already, Aija? Sabayan mo na kami. I froze a little when I heard that. Shasnia shook her head. Hindi na po, busog pa po ako. Maraming salamat po. She smiled. Sige, Aija, mag-iingat ka pa uwi. May kasama ka ba? Ipapahatid ka na lang. May kasama po ako, sir. I knew it. She's with her boyfriend. Really? Ha? Pagkatapos niyang magpaalam sa amin ay tumalikod na siya. I like her. She's interesting, Mom said. I hissed. Mom, she's annoying. Naiinis na sabi ko. Hey, you're rude. I really like her. She's sweet and your dad's right. Napakasimple niya, papuri pa ni Mom. Dad smiled at what Mom said. I told you, she's really something. Hanggang nga ng loob ko sa kanya kahit na noong una ko pa lang siya makita. Same goes with me. Alam mo, anak, tumingin sa akin si Mom. Bagay kayo. You look cute together. Walang ginawa si Mom kundi ang asarin lang ako kay Shasnia. What the hell? I thought it was a good idea para papuntahin siya sa bahay ko. I didn't expect Mom would react like that. Nalaman ko rin na hindi ang boyfriend ni Shasnia ang kasama niya kanina. Manang told me that it was a girl. Who might that be? Bago pa ako mabaliw kaiisip kung sino ba ang kasama niya at ang boyfriend niya, o kung may boyfriend ba siya, I decided to have a video call with Bruno and the rest of the assholes. Pati sila ay tinatanong ako about Shasnia. Ano bang mayroon kay Shasnia at lagi kong naririnig ang pangalan niya? I took a bath and finally took a rest after. I'm at a bar. It's noisy and people are being wild. The sound is LN beat and people are banging their heads while dancing. Suddenly, a beautiful girl caught my attention. Hindi ko masyadong maanig ang kanyang mukha. Mukhang may iniiwasan siyang lalaki and this guy is trying to harass this girl kaya lumapit na ako. Tumama ka na kasi sa akin. I know you want to join me. Huwag ka nang pakipot, I heard the guy said before I could stop him. Don't touch me, the girl shouted at him. Tere na kasi. He stopped when I interrupted them. Don't touch her. She's with me. Everything went blurry and the next thing happened, we were already at my house, my room. Her voice is really music to my ear. Her laugh is magical. Wala na akong ibang naririnig pa kundi ang tawa niya. Gusto kong maging malinaw ang mukha niya sa akin but it's really blurry. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong alalahanin ang mukha niya but I just can't. Why did you bring me here? Tsaka nasan ang parents mo? She asked. Both of them ay nasa States as of now. Pero maybe a week or two ay uuwi na rin sila. Sa bahay naman, mga kasambahay lang namin ang kasama ko, weekend lang naman ako umuwi rito. Parang may bumubulong kasi sa akin kanina na pumunta ng bar so ginawa ko. She laughed. Weird ka talaga, no? Nandito na naman ang tawa niyang nakaka-relax sa pandinig. Pakiramdam ko kapag stress ako at maririnig ko ang tawa niya ay mawawala na agad ang stress ko. What's your name? I asked her. She stopped. Did I say something wrong? Nagulat ako nang bigla si Yab umalis. Tumayo ako para sana habulin siya ngunit biglang umikot ang paligid ko. The next thing happened ay nasa loob na ako ng kotse. Kasama ko si Apollo. We were busy talking and then suddenly I heard a loud horn. Apollo. That's when I woke up. I gulped. My heart is pumping so fast. Pawis na pawis rin ako. What was that again? Ngayon ko lang ulit na panaginipan iyon. Akala ko'y mawawala na ang bangungot na iyon. That girl in my dream. Her voice? She. Bakit hindi ko na maalala ang boses niya? F it. Hanggang ngayon ay laman pa rin siya ng panaginip ko. Hanggang ngayon ay misteryoso pa rin ang pagkatao niya sa panaginip ko. Who might be that girl? Parte ba siya ng nakaraan ko? Why does it feel like forever when I'm with her? Kabanata 24. Shasnia's POV. Hindi mo ba alam kahit pangalan niya man lang? Inangat ko ang mukha ko saka dahan-daang umiling kay Ryle. Kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Nabigla ako nang bigla niya akong yakapin. I'm sorry, siya. Sorry sa nagawa ko.
Kung hindi siguro ako nagloko, baka, kumalas ako sa pagkakayap niya sa kaumiling sa kanya. No, Ryle. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. That's my decision. Labas ka na roon. Pagkakamali ko yun. Oo, inaamin ko na noong unay ikaw ang sinisisi ko sa nangyari. Pero na-realize ko, ako naman may gusto noon, Natawa pa ako. Kaya siguro malala ang galit ko nang makita kita ulit. He sighed. Pero hindi ko pa rin dapat ginawa yung panloloko ko sa'yo. Alam mo, sobrang nagsisi ako noon. Gusto kong makipagbalikan sa'yo pero alam kong wala na akong mukhang may haharap sa'yo at kay tita. Parehas kaming tumangala sa langit. Kahit kay tito, humingi rin ako ng tawad sa kanya, pagpatuloy niya pa. Hindi ako sumagot. I know that he's trying to explain everything. I'll give him that. Kahit papano naman ay deserve ko pa ring makatanggap ng explanation galing sa kanya. Sobrang galit na galit sina mommy at daddy sa ginawa ko sa'yo. Nabugbog pa nga ako ni daddy, Natawa pa ito. Sinusubukan kitang tawagan, i-text o i-chat pero lagi kang cannot be reached at sa tingin ko nag-deactivate ka na rin ng social media accounts mo. Dahil grounded ako noon ng isang buwan, hindi ko nagawang pumunta sa inyo at humingi ng tawad sa'yo. Hindi ko alam na pagkatapos pala ng isang buwan na yun, naglipat na kayo ng tirahan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon, he sighed. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Ako naman ang nagsalita, lumipat kami ng tirahan noon dahil alam kong pupuntahan mo ako pagkatapos. Assuming ba, tumawa siya. Hindi naman dahil tama ka ng hinala. Parehas kaming natawa sa sagot niya. Isa na rin sa rason kung bakit kami lumipat ng tirahan ay dahil sa nalaman kong buntis ako, I paused. Hindi naging madali para kay mama na tanggapin iyon. Akala nga niya ikaw pa ang ama ng dinadala ko. Hindi ko kasi ipinaalam sa kanya na nakipagtalik ako sa isang estranghero. Nako, baka lalo pa akong nalintikan kay tita kapag ako ang ama ng dinadala mo noong panahong yun. Kinurot ko siya sa tagiliran na ikinatawa naman niya. Magulat ka na lang sumisigaw na si mama sa labas ng bahay ninyo habang may dalang itak. Tumawa siya ng malakas sa sinabi ko. Ganon kasi ang nangyari noon. Kila Ryle ako nakatulog dahil naabutan kami ng madaling araw sa pagre-review. Akala ko na-send ko na ang message kay mama, pero nakalimutan kong wala pala akong load. Kinaumagahan, nagising kami sa sigaw ni mama sa labas ng gate ng bahay ni Ryle. Galit na galit ito habang may dalang itak. Akala niya raw kasi ay itinanan na ako ni Ryle. Kahit matagal nang nangyari yon, hindi ko pa ring maiwasan na matawa. Ang dami pa naming napag-usapan ni Ryle. Nabanggot niya rin sa akin iyong paglipat nila sa States. Doon raw siya nagbagong buhay. Pero hindi pa rin naman daw siya tumigil sa kahahanap sa akin. About Shaina, natanong niya na ba sa'yo kung nasaan ang papa niya? He asked. Tumanggo ako, pero sinabi ko sa kanyang patay na ito. Hindi ba siya nagalit, o hinanap man lang ang puntod ng papa niya? Hindi, masyado pang bata si Shaina. Siguro'y kapag lumaki na siya ay itatanong na niya yan sa akin. Tumanggo-tango naman siya sa katinapik ako sa balikat. Sobrang humahanga ako sa'yo, siya. You're such a strong woman. Alam kong magiging mabuti kang ina sa anak mo. I smiled at him. Thanks, Ryle. Inabutan kami ng halos alas 11 ng gabi sa dami ng pinag-usapan namin ni Ryle. Si Shaina naman ay pinatulog na ni mama. Nagpaalam pa si Ryle kay mama bago ito umuwi. Thank you, tita. Sana po ay mapatawad ninyo ako sa nagawa ko kay siya noon. Ngumiti sa kanya ni mama. Ayos na yun, iho. Nangyari na ang nangyari. Basta huwag mo nang uulitin yun kung sakaling magkaka-girlfriend ka man. Hindi maganda yun. Opo, tita. Natuto na ako. Nagbeso pa sila sa isa't isa bago ko hinatid si Ryle palabas ng gate namin. Mag-iingat ka sa biyahe mo, wika ko. I will. Good night, siya. He smiled. Good night. Pumasok na siya sa loob ng kanyang kotse. Ibinaba niya pa ang bintana ng kotse niya saka kumaway sa akin, saka ito tuluyang pinaharurot ang kanyang kotse. Parang dati lang. Parang dati pero marami namang nagbago ngayon. Hindi na kami estudyante. Hindi na kami teenager. May anak na ako, siya na may single pa rin. Sa wakas ay parang nabunutin na rin ng tinak ang puso ko. Finally, masasabi kong nakapag-move on na ako kay Ryle, at totoong napatawad ko na siya. Hindi na kami mga bata pa para paulit-ulit na balikan ang nakaraan.
Kailangan na naming mag-move forward. Masaya rin ako para kay Ryle dahil at least hindi na siya gagambalin ng konsensya niya. I'm happy for him, for us. Lumipas ang ilan pang mga araw, weekends na. Sabado na, bukas ay off ko, at bukas din kami magbe-beach para sa kaarawan ni Shaina. Imbes na sa Martes namin ay celebrate ang kanyang kaarawan, bukas na lang namin ipagdidiriwang iyon. Sa Martes ay kaunting salo-salo na lang ang mangyayari sa bahay. Naging payapa naman kahit papano ang pagtatrabaho ko bilang sekretarya ni Lunox. Nagpapasalamat na lang din ako dahil tumutupad siya sa usapan namin. Kakausapin niya na lang ako kapag may iuutos siya kagaya na lang sa pagtanong ng schedule niya, at pagtimpla sa kanya ng kape. Kahapon ay galing din dito sina Mr. and Mrs. Monteverde, ang mga magulang ni Lunox. Saglit lang naman din nila binisita si Lunox at umalis din kaagad. Si Celestine naman ay ganun pa rin. Sa tuwing nandito siya'y sobrang sama ng tingin niya sa akin. Laging mainit ang ulo noon sa tuwing nakikita niya ako. Bahala siya mamatay sa galit, basta ako walang pakialam sa presensya niya. She's not worth my attention. Katulad na lang ngayon ay nasa loob siya ng opisina ni Lunox. Kanina pa iyan alas 9 nasa loob. Alas 12 na ng hapon ay hindi pa rin ito lumalabas. Buti na lang at mamaya pang alas 3 ang meeting ni Lunox kasama ang mga board members. Biglang tumunog ang elevator. Kumunat ang noo ko. Sino naman kaya ang dumating? Sa pagkakaalam ko'y walang inaasahang bisita si Lunox ngayon. Nagkamali ba ako sa pag-check ng schedule niya? Tumayo na ako para makita kung sino man ang dumating. Nanlaki pa ang mga mata ko nang makita ko si Bruno at may kasama pa itong dalawang lalaki. Ano naman kaya ang ginagawa nila rito? Pinapunta ba sila ni Lunox? Miss Riley, you're here. Do you still remember me? Ani Bruno. Nakangiting tumango ako sa kanya. Yes, sir. How could I forget you? Siniko naman siya ng kasama niyang lalaki. Nax, pare, dagdag point ka na naman sa mga chika babes mo. This guy is cute and charming. Maliit lang siya. Halos magkasing tangkad nga lang ata kami. Mas matangkad pa nga sa kanya si Bruno at iyong kasama pa nila. Maputi ito at medyo chinito. Sira ulo ka. Binatukan siya ni Bruno. Tigilan mo nga ako, Gomez. Hindi ako kagaya mo na womanizer. Aray ko naman. Humawak pa ito sa kanyang dibdib na worry ba'y nasasaktan. Inaamin ko namang babero ako pero huwag naman sa harapan ng magandang binibi na ito. Humarap siya sa akin sa kakamandat. Naging hilaw ang ngiti ko sa kanya. Stop that nonsense, Gomez. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Singit naman nung isang kasama nila. Itong lalaking ito naman at halatang seryoso sa buhay. He has this bad boy look at masyadong mysterious ang kanyang mga mata. Halos magkasing tangkad lang sila ni Bruno. Nakapangunsaang kaliwang kamay nito habang seryosong nakatingin sa kaibigan. By the way, Miss Riley, this is Raiko Gomez. Turo niya sa lalaking sinasabi kong cute at charming. Ngumiti naman si Raiko na't inabot ang kanyang kamay sa akin. Tinanggap ko naman ito at nakipagkamay sa kanya. Nice to meet you, Miss Riley. Nice to meet you too, Mr. Gomez. Nako, Raiko na lang. Hindi naman ako kagaya ng boss mo na ayaw tawagin sa mismong pangalan niya, saad niya pa. I smiled at him. Okay, Sir Raiko. This is Lucas Valdez. Tukoy ni Bruno sa lalaking nasa kaliwa niya na sinasabi kong seryoso masyado ang mukha. Lumapit si Lucas sa akin at gaya ni Raiko ay nakipagkamayan din sa akin. It was nice to finally meet you, Miss Riley. Wika niya sa malalim na boses. Nice meeting you too, Lucas. He interrupted. Nice meeting you too, Sir Lucas. I smiled at him. Pagkatapos nun ay muling nagsalita si Bruno. Nandyan ba ang boss mo? Tanong niya pa. Mabilis akong tumango. Yes po, sir. Papasok ho ba kayo? Oo sana, sagot niya. Okay, sir. Sasamahan ko na po kayo. Huwag na. Ayos lang. Tapusin mo na lang ginagawa mo, ani Bruno. Ayos lang po, sir. Nabanggit po kasi ni Mr. Monteverde na, nanlaki ang mata ko nang makita si Raiko na naglalakad na papunta sa opisina ni Lunox. Shoota, patay ako nito. Ang sabi pa naman ni Lunox ay tawagan muna siya sa telepono bago magpapasok ng bisita. Sir Raiko, tawag ko. Raiko, tawag sa kanya ni Lucas.
Mabilis akong lumapit kay Raiko, but it's too late dahil naitapat na niya ang kanyang ID sa detector at bumukas na ang opisina ni Lunox. Nang papasok na siya'y natigilan siya. Kaya pati ako'y natigilan din at napatingin sa tinitingnan niya. Napaawang ang bibig ko sa nakita ko. Shit, rinig kong mura ni Raiko na nasa harapan ko. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko si Lunox na nakaupo ngayon sa kanyang swivel chair habang si Celestine ay nakaupo sa kanyang hita. Magulo ang buhok ni Lunox habang unstrap naman ng damit ni Celestine ay nalaglag na sa kanyang braso. Kitang-kita rin ng dalawang mga mata ko ang paghalik ni Lunox sa leeg ni Celestine habang si Celestine naman ay nakapikit pa na para bang sarap na sarap ito sa ginagawa ni Lunox.